technology na gamitin ng siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo. Kasi madaling talagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan, nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya.
May na nakita ka barangay 2 minutos na. Ang nakalabay hala sa 8 haaga, maupay nga morning. Good morning Borongan City, good morning Eastern Samar. And syempre good morning Eastern Visayas. Good morning world pa nga ni ano. Atipen pumida ito na iyo kahampang pariyan ang adlawhan na Friday edition. August 21, 2026 ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Kahampang naton din Master Control Engineer Ray Victor RV de Dios. Overall supervision ni Ate Ruth Rivera Bunda. Para yan ang adlawhan na Friday bisan kon holiday. Kaya kuno Ate Pen nga holiday, it's a Ninoy Aquino Day, yan ang adlaw August 21. Padayon kita no ha serbisyo publiko pinaagihan ng mga impormasyon igaduduro taiyuhan na PCO Radyo Pilipinas ay databa from Philippine Information Agency from the Academe adinano may daghapon na hira mga balita. Diri makukumpleto ito nato na pagkaharampang kung waray nato na mga kasalagabay from RP Sogod. DYDC-FM, Philippine Information Agency, RP Calbayog, ngan syempre dinihato na dapit Radyo Pilipinas, DYES Borongan Eastern Samar. Mapay nga aga para hiton yanain abrido na aton ira mga radyo para naman mabatian an aton mga info balita. Yan ang Friday, good morning. Waray man na trabaho salit iton iba no naka-holiday na. Long weekend good man parang Saturday lang ang feeling sa pariyan ng adlawhan na Friday. Pamingaw kami didiha Capitol site. Kung pagtagapanahon didiha Borongan City 30 degrees na ha, iton aton panahon yan na but feels like 37 degrees. Nasa ring aton na pag-asa iton humidity higher than yesterday. Mas malagkit, maalinsangan iton aton na pag-abat yan na pala 37 degrees na. Masyado kamapasok na. Ala sige, ano man ito na iyugin na tatrabaho yan na, ubdi kami niyo adinahi Kuya Ruel Bugnos na RP Sogod, sugad man na RP Calbayog, Kuya JM, good morning. Dito na pagalanganan pa, kadto kita Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte with Kuya Ruel Bugnos. Kumusta kaya Ruel ito na panahon na didahayu dapit ha probinsya hito na Southern Leyte or didagihapon partikular ha Sogod. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen maupay nga aga. Good morning sa imong nga mga kauban diha sa Radyo Pilipinas sa Borongan and sa panguna sabda sa tong station manager si Ma'am Ruth Rivera Abunda. Likewise ni Sir JM Sumino diha sa RP Calbayog. Is it sakto ba ang inyo narong anniversary diha? Yes! Oh, happy anniversary sa RP Calbayog. 44 if I'm not mistaken or 34? 44th. 44th anniversary sa RP Calbayog. Good morning. Oo, may mga konada yan dira, mga ano ba? Pwede humabol. Oo. Sige, makada kami. Padara na lang kami didi kung ano man. Pa na lang. Once again, congratulations RP Calbayog sa inyong anniversary today. Good morning po daga kang acting station manager Naro Nabilon sa imong mga kaubanan. Good morning. Diri sa Sogod, okay, since it's a holiday today, medyo mamingaw gyud diri Ate Pen Sir JM, no? Diri sa atong lungsod. Ngani sa atong pagbiyahe diri early morning today, kamingaw sa kalsada gyud, no? So adjud tay mga walay mga wala tay kadyoy kahinabo gyud nga mga motorista given lagi nga it's a holiday today. Mingaw ang atong mga kalsada but definitely suroy-suroy pa din atong mga kabataan ron atong mga kauban sa gobyerno nga walay sulod kay lagi holiday man. Pero bantay-bantay lang ta kay for the past few days, no, I've been experiencing mainit gyud kaayo nga panahon.
medyo taas-taas ang atong heat index at around 10 a.m. up until mga 3 p.m. So bantay-bantay lang ta mga kaigsunan. Though early morning sa day today, medyo nakasinati ita og kining mga pipilapod ka mga like alindahaw ra gud no, tarahiti. So medyo hinay ra pod nga uwan. So hopefully naghanap pong ng reklamo ron kay perti na po kunong inita no. It's exact opposite sa nasinati da sa atong mga kaigsunan from the National Capital Region nga pipila na gyud ka adlaw na nga nakasinati og pagbaha to the point nga nagsuspenso na og trabaho og klase. So mo na bantay-bantay lang ta ha, always stay hydrated gyud ta sa atong mga kaigsunan diri sa Southern Leyte kay medyo nakasinati gyud ta og mainit nga panahon. Abiso lang ta kay ang Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco nag-anunsyo na nga for the month of August, no, may naay gamay nga patong no or usbaw sa atong power rate from 15 pesos to 70 cents nanara karon sa 15.85. So na diferensya nga 15 centimos no ang atong power rate for the month of August. So medyo gamay-gamay ra siya nga tubo pero definitely no if ang inyong konsumo same ra per kilowatt sa kada buwan nadyo gamay nga usbaw sa atong bayronon. So settle na lamang sa inyong mga electric bills once madawat na ninyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay no. Wapoy kon ra walay opisina ron ha, again reminding lang basig magbayad mo diha why mo entertain ninyo sa Soleco because it's a holiday today. Speaking of Soleco and NGCP po di ay, natay NGCP scheduled power interruption na po. Again on Sunday, medyo taas-taas na sad ning power interruption. 13 hours, mga kaigsuonan. On Sunday from 5 a.m. to 6 p.m. Apektado ni ini giganda sa Sitio Kanumay sa Barangay Huwangon sa lungsod sa Malitbog. Entire Sugod Bay, Panaon ug Pacific areas na hangtod diha sa pipila ka mga barangay sa Abuyog, Leyte. Tungod kay ang maasin sa 069 kV transmission line magpahigayon og maintenance activities no. So murag sunod-sunod yun nga mga maintenance activities since June pa nga ni siguro or even July no. So mao na no, plano na lang kung sa inyong mga remedyo for Sunday kay medyo taas-taas gid ni no nga pagkapawong sa kuryente abot asa karon Domingo kay apil man ang among lugar sa power interruption ngita na lang tagdiskarte aning makapabugnaw ta given nga grabe gyud ka init sa panahon. And then ang Sugod Water District na apoy abiso at Sir GM no kay lagi for the past few days pod nakasinati pod ta diri sa Sugod like nga ni diri sa atong opisina sa Radyo Pilipinas Sugod no nakasinati gyud ta og medyo maluya na nga water supply. Base pa pod sa gipagawas nga abiso sa Sugod Water District kini lagi pod tungod sa kining medyo tungod sa dry season pod lagi no medyo nag-decrease ang output sa kining atong mga water sources. Mao na nga padayon pa ilang monitoring sa ilang mga water sources kay lagi aron nga maminusan ning epekto sa limited water supply. And speaking of water supply, tungod lagi kay naamay masinati nga power interruption karong weekend, maapektuhan sad niini ang kining supply sa tubig pod sa ilang mga serbisyohan diri sa Sugod no. So abiso na lamang sa atong mga kaigsuonan diri dako nga posibilidad nga mawala no ang low water pressure kono to no water supply. So abiso na lang sa atong mga konsumidor diri sa Sugod pag andam na lang mo diha aron di mo maapektuhan kaadyo niini nga mao nga pagkawala sa supply sa tubig. Sa atong telekomunikasyon, so far, okay raman po, po'y abiso ang atong mga kining telecommunication companies, no? Po'y mga nagpangaputol diha nga mga wire, no? So far, okay raman po ang atong linya sa kining internet connection nato. Even nga diri sa office, okay raman po. Atong oras mga kaigsunan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
alas 8:11 na sa Kabuntagon. And by the way, ongoing hapon ang atong ang pagpatuman diri sa tagsa-tagsa ka mga kalungsuran ni ining measles rubella supplemental immunization activity MRC na ay mga lungsod nga naka-report na og kapin sa 40% na nga vaccination rate, no. We will wait for additional updates, probably by Monday mag-release na sila updates. But so far on track man pud tanan nato nga mga kalungsuran, no, sa ilang target. Though we understand yan naalagi po'y pipila pud sa ato nga mga kaigsuonan nga naay mga mo kuang gyud kana bang naadjay hesitancy when it comes to kining vaccines, pero padayon man pud ang kampanya sa atong mga respective nga mga LGUs o sa ilang nga mga primary care facility to ensure nga kining mga nagduha-duha nga mga ginikanan ma-encourage gyud nga mabakunahan ang ilang nga mga anak. Again, no, sa atong nga mga ginikanan diha, instead nga kana bang dili ta magtuon na ng mga impormasyon nga dili po nato ma-verify kung tinuod bag dili. Let's ask information sa atong nga mga health workers kay sila mismo ang sakto gyud nga makatubag niini nga mga pangutana o kabalaga regarding sa atong nga mga bakuna. Atong oras alas 8:13 na sa Kabuntagon, atong ipaasabot ang atong mga balita para karong Biyernes nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas. Taripa sa kuryente sa buwan sa Agosto diri sa Southern Leyte ni Saka. Maasin Local Health Insurance Office ikatulo sa dunay pinakadaghang yakap patients sa Eastern Visayas. LGU Malitbog og 93rd Infantry Battalion sa Philippine Army nagkahiusa sa tree planting activity ug ang TES the Southern Leyte magpahigayon og World Cafe of Opportunities sa lungsod sa Sugod karong Agosto 27. Ang dugang detalye na makigsunan at tangi sa second half ning ato nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Thank you na mga salamat, Ruel. 14 minutos na kabarangay, nakalabay hala sa 8 haaga. Yes, pareho gihapon didihamon Ruel nabugos nga probinsyahan sinirangan Samar. Amoin padayon mahugot ito na pagpatuman na 2026 measles rubella supplemental immunization activity kon MRC nga ni nagpapabilin nga number 1 ito ang Eastern Samar, no. Bugos nga Region 8 ito ang vaccination coverage. So may na kami didi 42.62% ang accomplishment. Hindi naman nga 2026 MRC. Bueno, ngadto naman kita RP Calbayog ngayon na nagsisilibra. Ngadto ani kita DYDC-FM. Ada ba Glody Kayunda or hi Ate Mikay Waray? Pero may dahira igin pasang mga balita. So ato na anay basahan aton ulo na mga dagkang nga balita tikang naman DYDC-FM. Regional Development Council RDC 8 misuporta sa VCARF Bridge. Isip regional nga plataporma sa panukiduki o inobasyon. Samtang VSU Organization Fair 2026 malampusong gipahigayon. Mantay aton detalye second half aton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Mori gihapon aton Philippine Information Agency. Bueno, lukso kita ngadto hiton nagsisilibrar hadton ira naman founding anniversary anibersaryo hadton Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko DYOG Calbayog. Maupay nga morning JM, happy anniversary. Congratulations sa bugos nga puwersa hadton RP Calbayog. Morning, Eastern Visayas. Alright, damo nga salamat Pen, and good morning also kan Roel nga nakaupod natin niya. Kaupod natin niya na didi sa ato na programa Good Morning Eastern Visayas. Thank you so much for the greetings. Oo, nagseselebrar yan na ang DYOG Radyo Pilipinas Calbayog sa namon ika 44 nga anibersaryo. Wow. Founding anniversary today.
Ngayon, kung may mo panahon, you can come. Hop Sige, and- mahabol kami. Celebrate our anniversary together. Kunharani Anyway, nila, ano? okay. Kunharani. Amo lagi. Anyway, maupay nga aga Eastern Visayas sa naton mga minayuyo nga mga mamarati sa radyo sugad man sa mga namamati sa mobile application. Sugad man sa naton mga YouTube live viewers and Facebook viewers all over the world. Ngan didiya namon mga listeners sa 882 kilohertz AM radio maupay nga aga sa iyo. Ngan sa naton mga nakakaupo didi, Pen and Ruel, good morning. Sana may pa ada mahabol niyan. Feeling ko makakadamo kita mga news items. Anyway, tikang didi sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa namon acting broadcast station manager Hinaro Navilon, kaupo namon didi sa Master Control Engineer Joven and Engineer Joaquin. Ako ni yung makakaupod, JM Sumino para sa nga programa Good Morning Eastern Visayas. It's Friday, August 21, 2026, holiday. Double celebration, Ninoy Aquino Day and 44th founding anniversary namon didi. So naton panahon 29 degrees Celsius pero ang humidity 78%, so it feels like 35 degrees Celsius. Partly sunny skies, yan ang adlaw. Ngan cloudy niyan nga gabi. Tungod kay mapason panahon na ginpapainom naman na nato mga kasangkayan to stay hydrated nga na magdara mga panangga sa init, kalo or payong. Pasa orden, didi sa Calbayog, generally peaceful. Nagpapadayon gihapon ng police visibility and school visitation. Agud mapanatili na kaayusan. Pagtaga kuryente, notisya. Igang sa Samilco 1, magkakamayada power interruption. Scheduled din sa August 26, Wednesday nga adlaw alas 8 nga alas 5. Ang apektado nga area dida sa Natimunan to San Jose, including barangays along Municipality of Matuguinaw. Ang rason, replacements and unom nga rotten primary poles sa Barus, Matuguinaw and Tawiran, Gandara. Yan, replacement lumata of primary line bare to insulated wire sa barangay Rizal sa Gandara. Another power interruption scheduled on August 28, Biyernes nga adlaw, alas 8 nga alas 5. Unaffected areas, Balugo tungod sa Tarangnan proper, including Tigdaranaw Island. Ang rason, reconductoring of primary line bare to insulated dida sa Gallego to Balongaas, Tarangnan. Sa North Samelco naman, good news ini dida asan mga taga Katarman. Kaya ang power rate iyan ang August kumabubo tikang san 16.4 nga da san 14.19. So naghamubo ani era makakarawat nga bill san 2.29 pesos. Dako gyapon ni nga alagwa 2.29 per kilowatt hour. Ang rason sa paghamubo tungod kay naghamubo liwat ang generation charge ngan system loss sa probinsya sa Northern Samar. Sa pagtaga tubig, so far wari kita nakarawat nga advisory. So magpapadayon ng supply sa aton tubig. Nga niya na ngayon gilalauman nga matatapos ang maintain sa Tubig at Walagan Corp dida sa ira lugar. Kakulop 77% nga gilalauman niya na matatapos. Nga di naman kita sa mga balita nga nakalap sa bugos sa puwersa sa DYOG Radyo Pilipinas Calbayog sa nakalabay nga 24 oras. LGU Calbayog ng City Health Office ginalmahan ng fake news mahiunong sa bakuna kontra measles rubella, nag-aghat pagsuporta sa pagpapabakuna.
Ngan 6,000 nga lingkuran ngan 1,000 nga lamisa ginhatag sa 172 nga ECCD centers didi sa Calbayog City. Ngayon kung may pa oras, DA Region 8 naghatag sa vegetable seeds. Ngayon garden tools para paksgon ang urban agriculture sa Katarman. Ngayon Santo Niño LGU sa Samar ginusisa sa Regional Local Governance Champion Technical Working Group. Ano oras nato na 822 ang detalye sini nga mga balita igpapaangbit niya sa second half of the program. Sa makausap pa, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Napakasalamat Kuya JM. Again, happy anniversary. Paakon na haranila o diretsyo manggod after hito natin program. But anyway, enjoy ka mo. Happy anniversary again, RP Calbayog. Well, di din naman syudad hito na Borongan na baayan na pala mapaso na. Although mostly cloudy ito na ato na kalangitan. 31 degrees but feels like 38 na baa. Pwede pa daw din umabot 42 degrees sa orooni na. Salit very humid, maalindang, malagkit maalinsangan ito nato na pag-abat at 74%. Salit keep safe keep hydrated, pagdarahin na payong tubig kay delikado delikado ko na bumigay kita. Pag taga-kuryente, may hindi din haaton capital site Barangay Alang-alang, pero diri ada kami upod kay alas 8 aga until 12 noon na sked brownout power interruption yan na August 21. May dala kasi portion ito na capital site kundi inamumutang ito na DYES sa Radyo Pilipinas diniiniha Barangay Alang-alang. May dapira nga mga lugar din within capital site naka-experience siya na bahira or brownout na sana diri kami upod. Pangintigda na kita mawara kahanginan may da vegetation line clearing affected area capital site Barangay Alang-alang. Pero yan hinaman kita aadi 24 minutos na nakalabay hala sa 8 haaga. Ini nga trabahoon na pwede matapusin temprano nga na pwede liwat mahibalikan na kuryente antis pa man adun iya nakasked nga oras. Salit para malikayan ang disgrasya na pahinumdum hiton Izamelco. Itrato nato nga permi may da kuryente adto na mga linya pahibarohan na Izamelco Management. Waray man paabiso adto na Borongan Water District para naman mga upayon or pagparang hadton ira serbisyo. Although mahinay-hinay na saring pa man ni Kuya Ruel darahin nga maiha naman daman nga diri gud nakakauranhin todo salit na experiensyahan hadto na may da mga connection from BWD adto na medyo maluya-luyang awas han tubig ato na tagsa nga gripo ayaw gud pag inayasin tubig yan golden ito na tubig. Komunikasyon na so far so good man waray man abiso gihapon nakakapag text message pa makita. Pasi orden maupay liwat. Salamat hito nato na mga kabakyang pag maintain hito na kamurayawan habugos nga probinsya nato na kapulisan nga na army very visible ito naton kapulisan niya na bisan dito hito na mga eskwelahan may dahira tinatawag foot patrol nga na may dahira mga IEC materials distribution para gihapon hito na maintain gihapon hito na peace and order bisan di dahito na gawas sulod hito nato na mga eskwelahan pero may gihapon na bulig hira na yan hito na flag raising ceremony ito na ato na mga kabakyang nga kapulisan. Bueno ka barangay, oras nga may dapakita
4 minutos antes 8:30 in the morning, hapirang mga infobit tikang didiha aton dapit na ngunguna lagi hapno iton Eastern Samar vaccination coverage bugos nga Eastern Visayas 2026 measles rubella supplemental immunization activity. Congratulations na habungto iton hipapad kay diri lahira iton number 1 Eastern Samar kundi bugos liwat nga Region 8. Unina adton detalino aton balita. Samtang may kalabutan naman hito na pagpakusog hito na security mga eskwelahan malampuson adton gindumara nga hirohimang raw mga lideres na probinsya pangunguna ni Governor R.V. Ivardoni nagpatawag ini nakalabay nga adlaw nga naiginduduso hiton ato na Governor R.V. Ivardoni an mas marigun nga mga pamaagi pag pakusughan security mga eskwelahan din ato na probinsya. Upo dinhi aton school safety audit pagpauswaghan police visibility nga na emergency response para madagmit matudlok ngan mabaton ang posible threat kung may daman hulga seguridad antes pa ini mahitabo. Kinahanglan na proactive ito na aton mga opisyal didahiton eskwelahan nga nabisan pa man ito na aton PNP. So may dahini mga mando direktiba hi Governor RV nga dahiton mga school officials nga dahiton mga hintutungdan nga ehensya para ma-maintain ito na school safety habugos nga Eastern Samar. Samtang blood inventory info from Eastern Samar Provincial Hospital. Para yan nga adlaw atensyon para syempre di man kita nag-aaro nga ma-hospital pero kinahanglan aram nato ito na total blood units everyday hira nagahatag hina pa-update iba-iba nga mga district hospitals sa diniha ato na probinsya. Yan na ito na Eastern Samar Provincial Hospital as of 8:21. Yan na ini nga aga may ada 14 units in kabag hinadugo an type O positive may da 14 units. Oy pero wara an A+ at siya pa da mainadto na makuri mabiling nga klaseng hinadugo. Positive A+ 0. Positive B+, B+, 0 daman, pati na iton AB+ wara. So, adala iton O positive. Kay screen pa kasi ini, although may da kita mga nagdudumara, mga bloodletting activities, pero ginkakadto pa iton na region para naman iton na screening. Alright, so adina kabarangay adto na mga laray uluhan na mga notisya na likom na Radyo Pilipinas sa Borongan. Eastern Samar nangunguna 2026 MRC Region 8 mga kag-anak. Ginaghat pabakunahan adto na ira mga anak. Implementasyon na traffic code gintalakay coordination meeting papel na punong barangay. Gintagan na doon. Samtang DSWD 8 opisyal nga iginlansad aton alkansiya program SSS para iniha mga benepisyaryo na 4Ps rehiyon. Samtang top 1 most wanted Eastern Samar nga akusado paglugos in minor de edad. Arestado na mga otoridad. Amin ni kabarangay adto na laray uluhan na mga sumat na likom RP Borongan. Sugad man adto iba pa nga mga balita from RP Sogod nga RP Calbayog. Ato ni papahat dinilaha ato na taramdan Morning Eastern Visaya. Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buta. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kabarangay nato na oras sa 33 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Nasulod na kita ha second half ato na taramdan na Good Morning EV Friday edition Agosto 21 at ipen na pumidalagyapan na iyo kahampang kapod nato na Master Control Engineer RV samtang ilatag tana adto na mga detalye unahan hadton na RP Sogod DYDZ FM ngan RP Calbayog. Mapay nga aga Kuya Ruel Bugnos, Good Morning Eastern Visayas. Eastern Visayas. Yes, sa tipan good morning. O ganiya na ang mga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod. Tariba sa kuryente sa buwan sa Agosto diri sa Southern Leyte ni Saka. Aniya si Dalia Viera Orit para sa report. Radyo Pilipinas report. Ang Suleco nagpahibalo sa iyang mga tag-iyang miyembro konsumidores nga ang taripa sa kuryente sa buwan sa Agosto ni tuiga adunay pagsaka ngadto sa 15.86 kada kilowatt-hour nga konsumo kumpara sa taripa sa buwan sa Hulyo ning tuiga nga nasa 15.71 kada kilowatt-hour nga konsumo. Kini adunay epekto nga 15.19 nga pagsaka sa balayronon sa kuryente matag 100 kilowatt-hour nga konsumo alang sa residential nga taripa. Ang hinungdan sa pagsaka sa taripa sa buwan sa Agosto mo ang pagsaka sa government charges o power cost nga naglangkop sa generation charge ug transmission charge tungod sa pagsaka usab sa presyo sa kuryente sa generation sa wholesale electricity spot market on WISM nunot sa pagnipis sa supply sa kuryente nga ning resulta sa yellow ug red alert sa kabisayan sa milabay nga mga buwan. Dugang pasabot nga ang 60% lang sa generation charge ang gipasa sa power bill sa Agosto sa kinatibukan nga billing generation charges sa WISM. Ang buhatan sa Suleco inubaran sa Junta Direktiba ug Tagdumala nagpadayon sa pagpasabot sa mga tag-iyang miyembro konsumidores sa kanunay nga pagdaginot sa paggamit sa kuryente aron makalikay sa taas nga bayronon niini. Alang sa dugang impormasyon, mamahimong bisita sa ilang official website ang www.suleco.com.ph. Balita gikan sa buhatan sa Suleco para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 35 minutos na kabarangay na nakalabay halas 8 haaga Regional Development Council RDC 8
Bisuporta sa VCARF Bridge, isip regional nga plataporma sa panukudikwi og inobasyon. Na detalye, report ni Glody Kayunda. Radyo Pilipinas Report. Di pa si ugda ang mas ligon nga panag-uban tali sa Department of Education kon DepEd ug sa lokal nga pangobyerno aron mapalambo pa ang kalidad sa edukasyon sa Baybay City atol sa local school board kon LSB meeting nga gipahigay na itong Agosto 17 ning kasamtang tuig sa Mayor's Conference Room Baybay City Hall. Gitambungan ang mga meeting ni Schools Division Superintendent kon SDS Manuel P. Albanyo ug Baybay City Mayor Honorable Jose Carlos Alcari aron hisgutan ang mga prioridad ug panginahanglan sa sektor sa edukasyon sa Dakbayan. Usa sa sentrong gisgutan mo ang foundational learning, ilabi na ang pagpaligon sa patakang abilidad sa pagbasa ug matematika sa mga estudyante. Kipasi ugda ni SDS Albanyo ang kamahinungdanon sa paghatag og tukbang suporta sa mga tinunan nga nanginahanglan og dugang nga tabang aron mapalambo ang ilang literacy ug numeracy skills. Isip tubag niini mipasalig si Mayor Kari nga suportahan sa city government ang mga targeted literacy ug numeracy recovery programs sa tibuok schools division. Tumong niini nga matabangan ang mga estudyante sa pagbasa, pagsabot, pagkwenta ug uban pang kahanas nga importante sa ilang padayong pagkat-on. Giskutan usab sa local school board ang mga kritikal nga panginahanglanon sa infrastruktura sa mga eskwelahan. Gisusi sa board ang mga lokasyon gikan sa Special Education Fund nga gitumong alang sa pagtukod og bagong mga classrooms, gikinahanglang mga pag-ayo sa pasilidad ug pagmintinar sa luwas ug angay nga learning environment alang sa mga estudyante ug magtutudlo. Dugang pa, nagkauyon ang duha ka leader sa pag-align sa mga lokal nga kapanguhaan aron masuportahan ang mga nagunang Department of Education programs, projects, and activities. Nakipini ang mga programa alang sa pagpalambo sa kapasidad sa mga magtutudlo, student wellness initiatives o mga umaabot nga kalihukan sa division. Gipakita sa mong panagtigom ng edukasyon dili lamang responsibilidad sa eskwelahan kung dili usa ka hiniusang paningkamot sa DepEd, lokal nga panggobyerno, mga magtutudlo, estudyante, ginikanan ug sa komunidad. Sa pagtapos sa mga meeting, gidayeg ni SDS Albanyo ang City Government of Baybay tungod sa padayon og ligon nga suportan ini sa mga inisyatibo sa edukasyon. Gipasalig pag-usab ni Mayor Kari kang edukasyon nagpabiling usa sa mga importanteng prioridad sa iyang administrasyon. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, good morning Eastern Visayas. Na mga salamat, Micaela Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Ngan balita tikang didi sa Calbayog, LGU Calbayog ang City Health Office, ginalmahanan fake news, mahiunong san bakuna kontra measles, rubella, nag-aghat pagsuporta sa pagpabakuna. Ang detalye, pamatiya na akong report. Radyo Pilipinas Report. Ginalmahan sa pamunuan sa LGU Calbayog ang Calbayog City Health Office ang nagsasara nga fake news hiunong sa kampanya kontra tigdas ng rubella nga ang mga bababakunahan singiin magkakamatay kay iniusa daw sa pamaagi para maibanan ang populasyon sa kalibutan. Nagpagawas video si Calbayog City Mayor Raymond Uy nga diri lalargo tuura ng mga nakikita sa social media. Ayaw kita pagsarig dayon sa mga impormasyon sa social media. Susihon ang source, pakianhi ang mga eksperto ng pamati sa siyensya. Sa interview naman sa Calbayog City Health Office, ginpamuhaan ini nga balita ni National Immunization Program Coordinator Rowena Falier. Mara itong kamatuoran nga nagsasara nga fake news ano. Gintagan wat niya doon na ligtas ang bakuna ngan waray pa mayda namatay san bakuna kundi mayda pipira nga bawal bakunahan. Waray po na hinabo nga nagkamatay san bakuna. Especially sini nga MRC ini nga aton bakuna more than 50 years na ini. Kada mo pa man sa aton mga bakunado nga kabataan. Okay pa man. An aton sini na problema. May da kabataan nga diri gud talaga pwede kumarawat bakuna kay dara nga zero an ira immunity sa kalawasan. Ginklaro man liwat ni Falier kung ano ang panuyo san MRC. Ini po nga MRC, programa ini san aton Department of Health para matagan kadugangan nga proteksyon ang aton kabataan. Sini nga tipdas. Ngan para sa mga nagdududa, ginagahat niya ang mga kaganak nga mamakiana sa mga eksperto. Nga tanan ng mga nanay, aton may mga ruha-duha, kunta umayop kam anay san mga tawo nga may kinaadman abot sa medical. Ginaghat liwat ni Mayor Uy ang mga kaganak ng guardian nga pabakunahan na nila mga kabataan. Magpabakuna, magprotekta, maging MRC
2026 bakunado. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Eastern Samar nagunguna ha 2026 MRC ha Region 8 mga kaganag ginaghat pabakunahan adton ira mga anak. Ang detalye ada naton report. Radyo Pilipinas report. Nangunguna lagi hapon ang Eastern Samar ha vaccination coverage sa bugos nga Eastern Visayas ha 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA samtang ginaaghatan mga kag-anak nga pabakunahan ang ira mga anak base mapakusogan proteksyon kontra measles ngan rubella. Base ha August 19 nga accomplishment report han Provincial Health Office bahin han MRCA 21,217 nga kabataan ha Eastern Samar ang nabakunahan na kontra measles ngan rubella, equivalente hin 47.72% han 44,461 nga target population ha Eastern Samar. Ha mga local government units hipapat ang nanguna diri la Eastern Samar kundi ha bugos nga Region 8 nga naka-record hin 78.37% nga accomplishment rate. Ginsundan inihan Arteche 71.29% ngan San Julian 60.06%. Sumalakan Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator han Provincial Health Office Eastern Samar, magpapadayon ang MRCA campaign tubtub ha katapusan na Agosto para ha mga kabataan nga tubtub 59 ka bulan ang edad. Ginaaghat ni Rodriguez ang partisipasyon ng mga kag-anak tungod kay ang measles diri la simple nga sakit ngan mahimo magresulta hin seryoso nga komplikasyon sugadhan pneumonia, paghubaghan utok, pagkabutangan kamatayon. Ginpahayag liwat niya nga 97% ang pagkaepektibohan bakuna kun duha nga doses ang naihatag ngan waray scientifico nga ebidensya nga may kalabutan ang MMR vaccine ha autism. Dugang pa ang vitamin A supplement diri kabalyuhan bakuna kay ang bakuna ang nagahatag hin espesipiko nga proteksyon kontra measles. Libre ang MRCA vaccination ha ilarom ha National Immunization Program han Department of Health. Ginaaghat ang mga kag-anak nga diri pa nababakunahan ang ira mga anak nga kumadto ha pinakahirani nga health center o makigsumpayan ha barangay health workers, BNS o barangay officials para schedule han pagbabakuna. Padayon ang MRCA campaign tubtub katapusan ng Agosto base mas damo pa nga kabataan na maprotektaran kontra measles nga rubella ngan malikyan ang seryoso nga komplikasyon han mga sakit. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod maasin Local Health Insurance Office ikatulo sa dunay pinakadaghang yakap patient sa Eastern Visayas. Ano yan si Jebe Kepis para sa report. Radyo Pilipinas report. Niabot sa kapin 49,000 ka-registered patient ang na-record sa Maasin Local Health Insurance Office nga nakapahibulos sa PhilHealth Yakap Program hangtod ni atong Hulyo 2026. Basis na sa PhilHealth Maasin, ang naasing Local Health Insurance Office sa Maasin na himutang sa ikatulong nga pwesto sa 7 ka Local Health Insurance Offices sa Eastern Visayas, sunod ang Ormoc City nga adunay 104,000 ka-registered patient o Tacloban City nga adunay 73,000 ka mga registered patient. Misunod sa Maasin ang Catarman nga adunay 44,000, Borongan 40,000, Catbalogan 25,000 og Naval Biliran nga 15,000 ka mga pasyente. Sa kanatibukan, niabot sa 355,000 kapin ka pasyente ang na-record sa 7 ka Local Health Insurance Offices sa Eastern Visayas hangtod sa Hulyo sa kasamtangan nga tuig. Ang datos nagpakita sa parang paggamit sa mga miyembro sa PhilHealth isip Primary Health Care Services pinagi sa Yakap Program nga naghatag og dakong pagtagad sa preventive care or sayo nga pag-atiman sa panglawas aron malikayan ang mga seryoso nga sakit. Alang sa Maasin, ang ginaganon sa mga pasyente nagpakita sa kahinungdanon sa Local Health Office sa Maasin ug sa Southern Leyte ug sa Yakap Program sa paghatag mas accessible nga healthcare services sa lalawigan. Pinagi sa regular nga check-up, screening o preventive services, gidasig ang mga miyembro sa PhilHealth
nga mas sayo nga may balaan ang posibleng problema sa panglawas o maatiman kini sa dili pa mo grabe. Ang padayong pag-apil or pagsuporta sa mga residente sa Southern Leyte sa yakap program o sa katimailhan sa nagkadakong pagtagad sa komunidad sa preventive healthcare o sa pagpaligon sa primary healthcare services sa Southern Leyte. Samtang gibutay usab sa Southern Leyte PhilHealth Office nga niabot na sa 32 ka yakap providers ang accredited sa naasoy nga buhatan. Balita gikan sa PhilHealth Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 46 minutos na nakalabay alas 8 haaga. Balita laghapon tikang ha VSU Organization Fair 2026 malampusong gipahigayon. Adiadton report. Radyo Pilipinas report. Malampusong gipahigayon ng VSU Organization Fair 2026 na itong Agosto 20, 2026 sa VSU Eco Park nga gitambungan sa mga estudyante ilabi na sa mga freshmen aron mas mailahan ang nagkalain-laing organisasyon sa universidad ug makapili og komunidad nga ilang mahimong kabahin sulod sa campus. Kabahin sa 20 ka organisasyon ang mipakita sa ilang tagsa-tagsa ka programa, kalihukan ug mga oportunidad alang sa mga estudyante. Lakip na niini ang Association of Plant Breeding, Development Communication ug Youth for Christ ug uban pa. Pinaagi sa mga booth, brochure, pamphlet ug live demonstration, gipadayag sa mga organisasyon ang ilang mga kalihukan aron maengganyo ang mga estudyante sa pagpili og mahimong aktibong miyembro niini. Gipasiugda usab sa organization fair ang kamahinungdanon sa pag-apil sa mga extracurricular activity, isip kabahin sa holistikong pagpalambo sa mga estudyante, ilabi na sa pagpalambo sa ilang mga kahanas, interes ug pakig-uban sa komunidad. Sa pakiginabi sa GYDC News Team, gipadayag ni Gasa G. Amende, Vice President ug Deputy Prime Minister sa VSU Debate Society, nga ang debate makatabang sa pagpalambo sa kritikal nga panghunahuna sama sa mga batan-on. I mean, sa tinuod lang jud, debate as a whole kay it very much promotes that kind of that kind of critical analysis that really is necessary for the youth to learn and to master when solving these mga societal problems nato karon. Ang daming-dami naman from the news from national news to local news, you hear a lot about social injustices and how unfair our system is. And with debate here in VSU at least, we really do promote that kind of critical analysis, listening and spotting certain injustices and fighting against them. Samtang gipaambit ni Flobel de Aquino, Secretary sa The Builders, usa ka Christian-based nga organization, nga dili lamang sila nagpunting sa pagpakigbahin sa ebanghelyo, apan aktibo sab sila sa pagpahigayon og mga outreach activity sama sa children's outreach ug uban pang serbisyo alang sa komunidad sa VSU. Pinaagi sa maong kalihukan, gihatagan og higayon ang mga estudyante nga mapalambo ang ilang mga kahanas, interes ug pakig-uban sa komunidad gawas sa ilang akademikong buluhaton. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bael, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so mga salamat, Ray Bael. Good morning, Eastern Visayas. Sa iba pa nga balita, 6,000 nga lingkuran nga 1,000 nga lamesa ginpanhatag sa 172 nga ECCD centers sa Calbayog City. Ang detalya di sa report ni Suzette Pretenso. Kabugusan nga sa 6,000 nga lingkuran nga 1,000 nga lamesa unformal nga gin-turnover para gamiton sa 172 nga Early Childhood Care and Development o ECCD centers sa Calbayog City. Ginpahigayon ang turnover kasankolop Agosto 19 durante sa liga ng mga barangay meeting. Ang mga ekipahe gintutuyo nga mapauswag ang learning environment sa mga gugtiay nga kabataan nga naka-enroll sa ECCD centers sa magkadrodilain nga barangay sa syudad. Kabugusan nga 157 nga punong barangay ang kumarawat sa mga lingkuran nga lamesa para sa iratag-sa-tagsa nga komunidad. Pinaagi sa distribusyon ginlalauman nga mas magiging komportable nga angayan ang mga classroom para sa early childhood learning and development activities. Ang proyekto kabahin san padayon nga pagpaupay sa mga pasilidad nga gingagamit sa ECCD centers para suportahan ang temprano nga edukasyon ngan pag-uswag sa mga kabataan. Ginpabugatan sa city government ngan pag-invest sa early childhood education, importante base mahatagan ang mga bata sa maupay nga pundasyon antes sa sumulod sa formal nga pag-eskwela.
Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat sa Zed Pretencio, oras naton 8:51 in the morning. Good morning, Eastern Visayas. Hakadugangan nga notisya han RP Borongan implementasyon han traffic code gintalakay ha coordination meeting papel han punong barangay ginatagan hindoon ang detalye report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Ginduwaran Borongan City Traffic Management Office BCMO in coordination meeting pagtalakay ang papadayon ng implementasyon ng Comprehensive Traffic Code Borongan City City Ordinance Number 287 Series of 2024 ag himbuhat taligan ng mga barangay Allen Bihol ag Government Complex sa Barangay Campisawan Miyerkules Agosto 19. Tinambong hining meeting gimpatawag ni Mr. Rodito Busa BCMO Officer in Charge adton punong barangay sa poblasyon ng mga barangay syudad staff and buhatan isang Sangguniang Panglungsod Member Ian Irvin Gallo nga chairperson ni Committee on Transportation ngan BCMO staff. Hining meeting panguna gintalakay adton road parking and traffic flow sa syudad han Borongan basin igintatalaan na nasabing ordinansa lakip ang seguridad han publiko nga adton iging proponer nga traffic management plans. Gintagan hindion ni Mr. Busa ang ginmamando traffic code nga labot pa ang traffic enforcers sinupod ang mga opisyal han barangay ug mga barangay tanod da poblasyon kabulig ang Philippine National Police in otorisado hapag implementar hining ordinansa. Ginaro liwatan BCM officer adton mga suhestyon mangidihan punong barangay lakipan ira mga concern kasumpain implementasyon hanasabi nga ordinansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Dugang nga balita gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod LGU Malitbog ug ang 93rd Infantry Battalion sa Philippine Army nagkahiusa sa tree growing activity. Para sa dugang nga detalye ania ang atong report. Radyo Pilipinas report. Gipahigayon sa local government unit sa Malitbog, Southern Leyte sa pakigtambayayong sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion sa Philippine Army ang usa ka reforestation and tree growing activity dito sa Barangay Kauswagan kanatong Agosto 19 tuig 2026. Sa panguna ni Municipal Mayor Kenneth Oben, punong Barangay Alan Balagon, kauban si Battalion Commander Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison, ang maong inisyatibo nagpakita sa ligon nga pagtinabangay sa mga lokal nga pamunuan o militar sa pagpanalipod sa kalikupan. Taliwala sa mga nitambong mao sila si Municipal Local Government Operations Officer Glenda Alipaw, Menro Designate Josie Bagao ug MDRMO Designate Brian Javier ug mga kapitan gikan sa nagalain-laing barangay. Pinaagi sa tumong nga makapatubog ana sa usa ka milyon nga mga lumad nga matang sa kahoy, gipahinumduman ni Lieutenant Colonel Saison ug Mayor Oben nga ang pagtanom ug pagpatubo sa mga kahoy dako usab og tabang sa pagpugong sa soil erosion, pagpauli sa natural nga habitat sa mga mananap ug pagpaminos sa epekto sa climate change alang sa mas malungtarong nga katilingban sa lungsod. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. JM? Good Nga morning. na mga balita nga kadugangan nga balita nga nakalap sa na Radyo Pilipinas Kalbayog, DA Region 8 naghatag sa vegetable seeds nga garden tools para pakusgon ang urban agriculture sa Katarman. Ang detalya di sa report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas report. Mas mapapakusog ang produksyon sa utan sa Katarman, Northern Samar, pinaagi sa bag-o nga mga vegetable seeds, garden tools ng farm inputs nga igindulong sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Ang mga kagamitan gagamiton para sa gulayan sa bayan ng school garden projects nga gintutuyo nga madugangan ang lokal nga supplies and pagkaon sa poblasyon nga niragdi nga mga barangay. Lakip sa mga igin-distribuer ang seeds and broccoli, cucumber, eggplant, hot pepper, lettuce, okra, petchay, string beans, upong and sweet pepper. May kaupod liwat ini nga garden hoe, knapsack sprayer, garden hose, shade net,
culture net, hand weeder, pruning shears, plastic crates ngan seedling trays. Ang mga ekipahe kabahin sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP nga nagpapalapad sa food production bisan sa mga urban ngan poblasyon areas. Ginlalauman nga ang proyekto mga kabulig sa food security, nutrition ngan pag-aghat sa mga residente ngan estudyante nga magtanom sa ira kalugaringon nga pagkaon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. May napakita 4 minutos pa og sa magalas sa 9 aga DSWD 8. Opisyal nga iginlansad ang Alcancia Program han SSS para ini benepisyaryo na 4P sa rehiyon. Ang detalye report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas report. Opisyal nga ginlansad ng Department of Social Welfare and Development of Field Office 8 ang Alcancia Program, isang inisyatiba ng Social Security System or SSS nga may panuhay mabuligan ng mga 4Ps beneficiaries sa pagkabuot han financial security. Ginbuhat ang paglansad adtong Agosto 18 at Tacloban City. Ang 4Ps Alcancia Program na himugso pagbinuligay han SSS nga DSWD agud matagan hinabot kaya nga social insurance nga long-term financial protection ang mga beneficiaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Durante ng aktibidad, ginbuhat ang pagpadangatan na detalye kasumpay Alcancia Program. Sugad man paghatag yung technical nga tambulig nga mga beneficiaryo ng 4Ps, may unungan pag-enroll o pag-update hanira tagsa nga SSS accounts. Ipinaagi nga programa ang mga beneficiaryo ginaaghat kung magtirok kinbisan laguti nga kantidad kada adlaw o di nga ni kada simana. Ang natirok nga kantidad in pag-urusahon ipinaagi ito ng organisado nga grupo. Sugad ito ng Sustainable Livelihood Program Associations or SLPAs. Ngan ini nga kantidad inigre-remit ha SSS kada bulan. Unenrolled 4Ps beneficiaries inrehistrado ha SSS como self-employed member. Ipinaagi itong pagmantener ito ng SSS membership halarom hininga programa. Ang 4Ps in po pwede mag-claim ang savings sa kaparehong standard benefits nga abilable nga da mga regular nga SSS members. Ini nga programa nakatalaan nga pagbuhatan palibot sa iba-ibang bungto hariyon 8. Agud may duso ito ng financial literacy ngan pagpugong ha mga vulnerable nga pamilya nga mahibalik kakukurian kung umabot man iton krisis. Impormasyon na hikay pinaagihan na DSWD Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang ultimo nga notisya tapuan most wanted ha Eastern Samar nga akusado ha paglugusin minor de edad, arestado ha da mga otoridad. Detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Ginaristohan mga otoridad ang nakalista nga tapuan most wanted person ha probinsya ni Eastern Samar nga naatubangin kaso nga panlugos in minor de edad nga bata dito barangay Benavista, Bungtuan Dolores, agahan Agosto 19. Ang suspitsado ingin kilala nga alias Romeo, 49 anyos, usa nga parag-uma nga residente na sabi nga lugar. Iniinggin dakop han mga otoridad han Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO nga pinamumunuan ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil. Iginpalusad ang warrant of arrest kontra kan Romeo parin kaso nga qualified rape of a minor hailarom han Article 266-B han Revised Penal Code nga ginamindaran han RA number 8353 ngan RA number 11648 may the criminal case number 2026-40 nga waray iginrekomendar nga piyansa. Arestado liwatiya kaso nga statutory acts of lasciviousness hailaroman article number 336 sa Revised Penal Code nga may adapian sa nga naabutin 102,000 pesos. Ano sabi nga warrant in iginawas di daton Agosto 11 na nga tuig han Regional Trial Court 8 Judicial Region Branch 5 ha oras Eastern Samar. An malangpuson nga kadakupan akusado inbungan paningkamutan First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company Intelligence Unit ang ESPPO, Oras Municipal Police Station, Dolores Municipal Police Station, nganhan 801st Maneuver Company, han Regional Mobile Force Battalion 8. Igin sumata akusado ni makatungod ay laruman balaod, hayinaknan nga yan sa sabtan. Yan na nakapaslak na ha Dolores MPS detention cell nga nakatalaan nga i-turnover ha korte nga nagpalusad ng warrant. Ang pagpanalipod ang aton kabataan ang pinakaimportante ngan pinakasagrado nga obligasyon
delegasyon ng PNP sumalakan Provincial Director Makasil. Igindugang panopisyal nga ang pag-aristuhan suspitsado inagpapakita gihapon haton madig-on nga tigdongan ESPPO nga waray makakapalagyuhan balaod ngan padayon nga uugupan og proprotehiran aton mga kabataan habugos nga probinsya han Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Borongan. Salamat Daisy ngan Dayan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning. Ruel. Yes, Atipen, dangan salamat og manamilit nami diri sa Radyo Pilipinas Sugod para karong Biyernes nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Ato nga pasalamatan ang ato nga mga kaubanan sila nga mga balitag impormasyon ug sa atong mga kaubanan usab diri sa Master Control ato nga mga technician on board sila si Sir Noel Palugod, Sir Jun Antegra, kauban ang atong nga mga interns gikan sa SLSU sila si Mirasol Torion, Junicel Dikit, J. Ann Canyon, Reza May Mayola og si Mark Kenneth Segovia. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod sa Macau Sapa, kini ang inyong higalag-alagad sa kanginan, Roel Bugnos magayon dengan salamat and once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon sugod man didi sa DOIOG Radyo Pilipinas sa temporaroy kami mananamilit. Nagpapasalamat kami sa naman nakaupo didi sa Master Control, Engineer Joven and Engineer Joaquin. Ngan sugad man sa news contributor Suzette Pretenso. Sa ngalan sa namon Acting Broadcast Station Manager Hinaro Navilon, ako niyo nakaupo James Sumino, mao pa yung aga sa tanitanan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so thank you JM nga na Ruel o din hinaton na temporaryo nga tapuson na naton pagkarampang. At ramdan Good Morning Eastern Visayas sa Friday edition August 21. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abundangan. Siyempre nato nakabakyang Didia Master Control Engineer Ray Victor RV De Dios, news contributor sa Daisy Ate Sok nga na Dayan. Ate Pen Pumida ini salamat ha. Da magasalamat ha na iyo pakiisa aton. Good morning Jen Golmatiko. Utro maupay nga aga. God bless everyone. Good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang